Hindi inaasahang bunga ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Inihayag ng United Arab Emirates ang kanilang intensyon na umalis sa OPEC at OPEC Plus na mga grupo ng mga bansang nag-e-export ng langis. Malaking dagok ito sa mga organisasyon at sa leader nilang Saudi Arabia habang ginugulo ng digmaan sa Iran ang pandaigdigang ekonomiya. Ang ganitong pag-alis ay nagbabago sa ugnayan sa gitnang silangan. Inilalagay ang mga Emirate at Saudi Arabia sa magkaibang panig ng tunggalian. Sa kabila ng lahat, magandang balita ito para sa natitirang mundo. Heto kung bakit. Kasabay nito, makikita rin dito ang isang tiyak na kasunduan ng Dubai at Washington. Inihayag ni Donald Trump na ipinaalam ng Iran sa US ang pagbagsak ng kanilang bansa at humihiling umano ang Tehran sa Washington. Buksan muli ang kipot ng Hormuz kung saan dinadala ng rehimen ng Iran ang karamihan ng produktong petrolyo at dito rin sila kumikita ng malaking bahagi ng dayuhang pera. Magkaugnay ang dalawang balitang ito. Sabay nating alamin at unawain ang mga ito. Ako si Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel, Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kaya, ang United Arab Emirates, isa sa pinakamalalaking bansang nagpo-produce ng langis sa mundo, ay lalabas na mula sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC at sa mas malawak na kartel na OPEC Plus na binubuo ng mahigit 20 bansa. Ang hindi inaasahang desisyong umalis ng mga Emirates sa OPEC matapos ang mahigit 60 taon ay inihayag ng Ministro ng Enerhiya na si Suhail Al-Mazrui. Narito ang kanyang pahayag. Itinuring ng United Arab Emirates na ngayon ang tamang panahon para pag-isipan ang desisyong pampulitikang ito. Tama ang timing na hakbang ng UAE kaya hindi ito nadudulot ng malaking epekto sa merkado kahit may limitasyon sa kipot. Hindi kumonsulta ang mga Emirate alinman sa Saudi Arabia, ang leader ng OPEC, o sa iba pang miyembro ng kartel. Matagal nang hindi kontento ang mga Emirate na dahil sa OPEC at OPEC Plus, napipilitan silang limitahan ang produksyon ng langis. Ang mga planong produksyon na inihayag pa noong huling bahagi ng dekadang 2010 ay kinabibilangan ng pagpapalago ng kapasidad hanggang 5 milyong bariles kada araw. Sa simula ng taon, 3.5 milyong bariles lang bawat araw ang binumba ng Emirate. At ngayong 2024 na pilitan pa silang bawasan ng produksyon sa 2.7 milyong bariles alinsunod sa mga kwota na ipinapatupad ng OPEC at OPEC Plus. Ibig sabihin, pinipigilan lang ng mga kartel ang pag-unlad nila. Ang pag-alis ng United Arab Emirates ay tiyak na magpapahina sa OPEC at OPEC Plus. Ang lakas ng mga kartel ay nakadepende sa kahandaan ng miyembrong bansa na kontrolin ang produksyon at kabilang dito ang mga Emirate. Ang pag-alis ng kasaping kayang gumawa ng halos 5 milyong bariles kada araw at gustong magdagdag ng produksyon ay nagbabawas sa kakayahan ng grupo na kontrolin ang produksyon. At dito sa balitang ito, may dalawang pangunahing punto, ang geopolitical at ang ekonomiko. Mula sa pangmatagalang pananaw ng presyo ng langis, nakakagulat man, maganda itong balita. Sa geopolitical na pananaw, ang pag-alis ng UAE ay nagpapahina sa pagkakaisa ng mga Arabo. Sa ganitong paraan, hinahamon ng mga Emirate ang Saudi Arabia dahil ang mga Saudi ang hindi opisyal na leader ng OPEC Plus. Kabilang na sa pamamahagi ng kwota sa produksyon. Hindi opisyal na Riyadh ang nagdedesisyon kung gaano karaming langis ang mapoproduce ng Dubai. Sa pananaw ng ekonomiya, binubuksan ng desisyon ng United Arab Emirates ang bagong yugto ng muling paghahati ng pamilihan ng langis at posibleng pagbaba ng presyo nito. Dito, kailangang ipaliwanag kung bakit ang pag-alis ng mukhang sakuna ay mabuting balita sa mundo. Bago ang digmaan sa Iran, ang United Arab Emirates ay ika-4 sa pinakamalaking tagagawa ng langis sa OPEC Plus. Unang pwesto ang Saudi Arabia, pangalawa ang Rusya. At ang ikatlong pwesto ay pinaghatian ng Iraq, United Arab Emirates at Iran. Ayan, kaya inilagay ko ang Emirates sa ika-4 dahil medyo mas mababa ang produksyon nila. At nangyari na ang Iraq at United Arab Emirates ay naging ilan sa mga bansang pinakanaapektuhan ng mga labanan sa gitnang silangan at pagsasara ng Strait of Hormuz. Kaya Emirates at Iraq ang pinakaapektado. Bumagsak sa kalahati ang produksyon ng Iraq at Emirates.
Mas kaunti ang naapektuhan ng Saudi Arabia, 23% lang ang ibinaba ng produksyon nila. Noong 2024, inanunsyo ng United Arab Emirates ang plano nilang patasin ang produksyon hanggang 5 milyong bariles kada araw pagsapit ng 2027. Ibig sabihin, 1.5 beses na mas marami kaysa pinapayagan ng kartel na OPEC+. Sa pagkakaintindi ko, sinamantala ng Emirates ang digmaan at ang nauna ng mga kasunduan sa Estados Unidos para makaalis sa mahihigpit na kwota ng OPEC+. At sa hinaharap, makamit ang bagong antas ng produksyon at makakuha ng mas malaking bahagi ng merkado. Alam nilang maari silang hindi lang pang-apat kundi maging pangatlo rin. Kung isa sa alang-alang na nagbabawas din ng produksyon ng mga Ruso dahil sa mga sanksyon, pwede pa silang lumaban para sa ikalawang pwesto. Malinaw na sa panandaliang panahon, hindi ito makakaapekto sa presyo ng langis. Ibig sabihin, hindi dapat asahan na pagkatapos ng unang Mayo ay biglang bababa ang mga presyo dahil sa desisyong ito. Hindi. Dito, kailangan maibalik ang pre-war na produksyon sa Emirates at Iraq. Pero sa pangmatagalang pananaw, lahat ay dapat makinabang dito. Lahat maliban sa Saudi Arabia at Russia. Ibig sabihin, pangunahing kakumpetensya ng United Arab Emirates sa kartel. Huwag kalimutan, kamakailan lang nakipag-usap ang mga opisyal ng Emirates sa mga Amerikano tungkol sa pagbubukas ng akses sa dolyar para mapalawak ang kalakalan. Mukhang nagkasundo nga sila tungkol sa isang bagay. Pinipipila ng Estados Unidos ang buong potensyal ng langis ng Iran dahil sa kanilang blockade. Malinaw na ang ganitong sitwasyon ay nagbibigay sa mga Emirate ng tsansang makapasok sa merkado ng mas malakas at may mas malalaking volume. Ayon kay Donald Trump, sinabi niya na ipinaalam ng mga autoridad ng Iran sa US na nasa estado na ng pagguho ang kanilang bansa. Dahil dito, hinihiling ng Tehran sa Washington na buksan ang kipot ng Hormuz na dinaraanan ng karamihan sa mga produktong petrolyo ng rehimeng Iranian at pinagmumula ng malaking bahagi ng kita nito sa dayuhang salapi. Ngayon, ayon kay Trump, ito ang kanyang sinabi. Kakasinabi lang ng Iran na sila ay nasa pagbagsak. Gusto nilang buksan agad namin ang kipot ng Hormuz habang inaayos nila ang sitwasyon sa kanilang pamunuan. Naniniwala akong kaya nila ito. Naunang lumabas na hindi natuwa si Trump sa inihain ng Tehran sa plano ng Iran na tapusin ang digmaan at buksan ang Strait of Hormuz dahil hindi nito ginagalaw ang programang nuklear ng Iran. Maaring mawala sa Estados Unidos ang pangunahing panggigipit sa negosasyon kung ibabalik ang paglalayag sa estratehikong rutang pandagat nang hindi pa nareresolba ang issue ng uranium enrichment ng Iran. Iniulat ni Abbas Araghchi, pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa mga tagapamagitan na walang iisang opinyon sa pamunuan ng Iran kung paano tutugon. Требования США по ядерной программе. Ang panukala ng Tehran ay nagpapahiwatig ng paghahati ng negosasyon sa mga Amerikano sa tatlong yugto, kung saan ang una ay dapat nakatuon sa kasunduan tungkol sa pagtigil ng digmaan at pagbibigay ng garantiya ng seguridad sa Iran at Lebanon. Ang dalawang natitirang yugto ay ukol sa kipot ng Hormuz at nuclear program ng Iran. Pagkatapos noon, ayaw talakayin ng Islamikong Republika ang huling punto hanggat walang kasunduan. Ibig sabihin, sinasabi nila, bumalik tayo sa punto A. Ibig sabihin, sa sitwasyon, bago ang digmaan at pag-usapan pa natin ng ilang buwan ang kasunduan sa nuklear. Nabalam ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran dahil sa pagtanggi ng Tehran na magbigay ng konsesyon at nitong nakaraang weekend ay kinansela ni Trump ang pagbisita ng kanyang espesyal na sugo na si Stephen Witkoff at ng kanyang manugang na si Jared Kushner sa Pakistan na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga panig. 2 beses bumisita si Araghchi sa kabisarang Islamabad ng Pakistan nitong weekend kung saan inaasahan siyang makipagkita sa mga kinatawan ng Estados Unidos. Bukod dito, bumisita si Abbas Araghchi sa Oman at nitong Lunes ay dumating sa Petersburg kung saan nakipagkita siya sa Rusong diktador na si Vladimir Putin at tumanggap ng suporta mula rito. Samantala, may sariling laro ang mga Emirate na pangmatagalan din. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.